Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol kay Shiba Inu kung saan ay posible daw po itong umakyat ng 422% next month. Ayan, ngayon po itong tinutukoy po nitong next month ay ngayon pong buwan ng October. Ayan, at ang naging basihan po rito ng mga analyst ay ang historical data nito. Kaya sa madaling salita ay isa na naman po itong technical analysis. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po mga crypto, ang sabi rito ay Shiba Inu could potentially increase 422% in the coming month. Yan, of historical data. Ayan, pertaining to its price performance in October is anything to go by. Ayan, kasi meron na po tayong na content na nakalipas na video na rin na kung saan ay ipinakita nila na basta pagsapit ng buwan ng October ay maganda po yung ipinapakita na performance ni Shiba Inu. Kaya ayan, marami pong mga analyst ang nagsasabi na pagsapit ng buwan ng October ngayon at yan ay ngayon na po ito ay dyan po sila parang nagbase sa kanilang analysis. At ngayon yung nakikita raw po nila na potential na pwedeng akyatin ni Shiba Inu ay ganito kataas, 422%. Ayan, since its inception in 2020, Shiba Inu has seen its fair share of price fluctuations in the month of October. Ayan, basta pagsapit daw ng buwan ng October ay meron daw pong nakikita na isang price fluctuations. Kung pag sinabi po nating price fluctuations ay ito po yung mabilis at saka malaki na paggalaw ng market ni Shiba Inu. Besides Shiba Inu, the broader crypto market typically observes bullish price movements in October. Kaya yan, hindi lamang daw po kay Shiba Inu na obserbahan yung ganito na behavior. Yan, maging sa ibang mga crypto market na rin ay napansin rin nila na may pagka-bullish or bullish yung price movements ng mga cryptocurrency basta pagsapit ng buwan ng October. Yan, sabi rito ay according to this speculation surrounding this pattern, data provided by CryptoRank, a crypto and analytical platform, October has historically been a month of significant price movement for Shiba Inu. Ayan, basta pagsapit daw ng buwan ng October, yan, ayon kay CryptoRank ay nagpapakita raw ng isang magandang paggalaw si Shiba Inu. At ayan, nakikita po natin dito ulit yung chart. Yan ay noong 2021 ay nagpakita po ito ng 833.6%. Yan, noong 2022 ay 10.4%. Kaya yung average niya ay 422%. Kung pag-ikumpara po natin ito sa ibang mga months, ayan, ay talagang yung kanyang average dito sa October ay ito yung may pinakamalaki na percentage. Ayan, Shiba Inu sees average of 422% rise. Ayan, the historical data points a clear picture. October has consistently been a month of remarkable gains for Shiba Inu. CryptoRank's data puts SHIB's average performance on 422% increase. While this historical trend may appeal to investors, it's essential to exercise caution. Ayan, maski nakikita raw po natin yung possibility na umangat si Shiba Inu ngayong buwan ng October, ay kailangan din po nating mag-exercise ng caution, or tayo ay kailangan po nating mag-ingat.
Yan, it is crucial to note that these historical insights should not be misconstrued as an investment advice. The cryptocurrency market is notorious for its unpredictability, and past performance does not guarantee future results. Ayan po ang dapat nating pagkatandaan. Hindi ibig sabihin na nakikita po natin yung historical insights nito ay ibig sabihin ay accurate na ito or 100% na ganito ulit ang mangyayari. Yan, napaka-unpredictable po ng cryptocurrency at ayan, hindi po garantisado yung magiging future results nito. Ayan, base sa nakikita natin sa kanyang historical sites. Historical insights. At ayan, ang masasabi ko po rito ay maganda po kung pag umangat si Shiba Inu ng 422% ngayong buwan ng October. Pero ayan, isa lamang po itong prediction. Kaya kailangan din nating mag-ingat. Ayan, mag-ingat tayo rito at dapat marunong tayo na mag-manage sa ating funds at alam natin kung ano yung ilalagay natin dito. Yan, or ating gagalawin dito. Ayan. Yan lang po yung aking masasabi dito at hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.